So, yun guys, no? Welcome back sa channel natin. Ito yung day 5, no, ng ah, leveling quest natin. Gumawa tayo ng bagong character dito sa S627, no? Kahapon nakuha natin yung kagabi, nakuha natin yung bounty natin ng 200. Buzzer beater yung guys. Last 2 minutes yun, literal na last 2 minutes. Nakuha pa rin natin siya. So, ngayon ang target natin is yung 250. Medyo mahirap guys, no? Isipin nyo, simula kagabi hanggang ngayon, 6 levels lang nakuha natin. Meron pa naman tayong DS, kaso wala tayong ticket, no? Yun ang problema natin dito pag early server, mahirap bumili ng ticket guys. Ito, pero tayo sa ticket materials, wala kayong mabibili dyan, unahan talaga. Kung may nagbibigay lang. So, napilitan tayo mag-blood castle actually kanina. Baka mag-blood castle din tayo mamaya. Pero ganun pa rin guys, no? Ang lagi nating ginagawa, no? Umiiwas lang tayo lagi sa PK. Actually, kahit na PK tayo palagi, di natin yung pinapansin. Parang may resibo pa nga rito ng PK, no guys, oh. Na PK tayo nito ni Jowo ng Legion, no? Madalas yung Legion talaga ng PK, balikan lang siguro. Tayo kasi hindi tayo napatol sa PK talaga. Kasi sa akin talaga oras dyan. Gaya ng tip ko sa inyo, no? Kung gusto nyong hindi na ma-level gap talaga sa pagpapa-level, wag kayo mag-PK guys, sayang ang oras dyan sa PK. Mas masarap mag-PK pag mga level 250 to 300 na yan, magaganda na yung gamit, no? Baka sakaling kung nilalaro pa rin natin tong MG natin, makikisabay tayo sa PK na yan pag ganyan. Mga tipong naka T9 na tayo or T7 na FO, no? So, yun lang guys, no? Regarding sa leveling up natin, so 6 level lang guys sa magdamag, no? Ay, sa in 24 hours. Halos 6 level lang ang nadagdag sa atin, no? Galing sa 200. So kung 250 ang hahabulin natin, tapos less than 3 days na to, parang ang hirap, no? Tingin ko malabo nating makuha tong 250. Kasi kung 6 level lang tayo simula kagabi, kung 5 days, sabihin natin 6 level per day, so 30 lang yun, no? Baka hindi natin makuha tong level 250 na to, masyado siyang mahirap. Pero susubukan pa rin natin, no? Malalaman natin. So, bali guys, no, regarding dyan sa PK na yan, bigyan ko kayo ng tip, ano, kung sakaling talagang PK ang habol nyo. Ganito kasi yan guys, yung mga nagpi-PK kasi talaga, yun doon sila nag-i-enjoy, may kanya-kanyang anong player, no? Yung mga ayaw sa PK, mayroong PK yung nagpapasaya sa kanila. Actually, ako mahilig din ako ng PK, no? Mahilig din ako sa PvP. Pero nung nalaro ko kasi to, at nalaman kong ma-waste yung pagpapalevel mo sa PK, kaya hindi ako mahilig pipigil sa early game. Pero pag high level na tayo guys, tulad nung karakter natin sa main, pag merong PK, bumababa rin tayo guys, tumutulong tayo sa mga kampi natin, ano? Tapos ng PPK din talaga tayo ng mga kalaban. So guys, ano bang tip, no? Para sa PK, bigyan ko na rin kayo ng tip. Total, may sipa naman itong video natin. Sa early game guys, no? Yung mga bagong gawang karakter, isa sa pinakamahirap kalaban nyo sa PK is yung DL. Bakit? Kasi may advantage kasi ng damage reduction yung horse nila So kung DL ang kalaban nyo, tapos wala pa talaga kayong mga gamit, may hirapan talaga kayong kalaban yung DL sa 1v1. Okay, so mananalo lang kayo sa DL kung kahit paano lamang kayo sa gamit sa kanila sa early game. Gawa ng damage reduction ng horse nila, no? Tapos masakit din kasi normal attack doon pag STR yung DL. Okay? So, isa sa mga tip ko yun, no? Pangalawa, sa tip sa PK, lagi yung titingnan din yung kalaban nyo, no? Lagi nyo i-check yung gear. Halimbawa, na PK kayo, gusto nyo bawian. Check nyo yung pangalan, check nyo yung gear. Ganito lang mag-check ng gear. Pwedeng sa leaderboard, no? Kung meron yan. Kunyari, ito, tunggab, ayan, yung top 1. Kagild natin yan. I-check nyo yung gear niya, guys, no? Check nyo yung gear. Tulad yan. Unang-una, naka-Infi Angel na to. So, Infi Angel, makikita nyo, yan, no? Damage absorption yan, 20%. No? So, ito, nakukuha lang tong Infi Angel sa top up. Tapos, tingnan natin yung gears niya, no? So, yung gears niya, reduction, success rate, reflection. Hindi man siya naka-FO, pero kung ikukumpara yung gears niya sa gears ng iba siguro, gaya natin, kung titingnan yung gears natin, na puro pachi-paching, ayan o, kung ikukumpara natin yung gears natin sa kanya, malabo tayong manalo doon, no? Sa current status natin, tapos ang kalaban natin DL, yung katulad niya, hindi natin kakayanin yung guys. Unang-una, yung horse nun may damage reduction, tapos yung gears niya, lamang pa sa inyo. Parang kasing kontrapelo ng
mga mage yung DL eh, sa totoo lang. Bukod kasi sa napakakunat ng DL, may damage din talaga yon. Pero kung yung DL, tatapat natin doon sa AG help natin, yun, may palag yun. Nga lang, problema, yung AG help, mahina rin sa early game yun, guys. Lumalakas lang yung AG help pag nasa late game na at meron ng skill talent ng Poison Arrow. Okay? Ano pa bang tip ko sa inyo sa PK? Pag PK kayo guys, pag hindi nyo kaya, pwedeng humingi kayo ng tulong. No? Huwag kayong lulusob ng kayo lang. Tapos, hanggat maaari, magpabab kayo, syempre. No? Ganun ang gagawin nyo. Pag PK kayo, mas lamang talaga pag mayroon kayong buff. Kahit sa angulo nyo tingnan. Although meron talagang makukunat na player, pero kung 5 kayong babana, halimbawa, meron kayong player na PPK, medyo malakas. Kung 5 kayong magtutulong-tulong sa kanya, lahat kayo buff, may pag-asa pa rin kayo manalo, kahit malakas yun. Ika nga nila walang malakas, no, sa marami. Totoo 'yun. At iyon dito sa game na 'to, ganun ng labanan, no. Kahit gaano kakalakas dito, kapag pag maraming lumalaban sa iyo, hindi mo rin sila mawa-wipe out lalo't may mga gamit din. No, guys? Tingnan natin yung checkwa dun sa alliance namin sa kabilang tingnan natin guys yung natin yung main account. Ipasyal ko kayo sa main account ko guys, no. Para makita nyo lang yung sinasabi ko. So, lipat tayo rito sa 527. Yan, dito tayo guys sa main account natin. Ito yung AG help natin guys, no? Na main character natin na ginagamit natin sa daily 3v3. Tip lang sa inyo to guys para makita nyo yung kung magpi-PK kayo o may lalabanan kayo sa PK, meron kayong idea. Okay? So, eto. Punta tayo ng leaderboard, no? Pakita natin yung top sa cross server. Okay, so ito guys yung top 1 no sa cross server. Masyadong malaki yung gap sa amin ito unang-una, 513 yung server niya no. Tapos kami 527 so more than 10 14 server yung pagitan. So nauna talaga siya. Pangalawa guys, pag magpi-PK kayo at medyo high level na guys, titingnan niyo lagi yung accessories. Tulad nito pendant. Ayan o. Guys, nakikita nyo ba yung pendant? Yan yung mga kulay blue. Yan yung mga excellent stats na hindi basta-basta nabubuksan. Okay? Napakarami ng mats para kunin yan. So, pag ganyang karami na yung stats ng kalaban nyo, guys, hindi kayo mananalo dyan. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Tingnan nyo lagi yung accessories ng ipipk nyo, ng kalaban nyo sa PK. O guys, yung pendant yan, tsaka ring. Ayan guys, tingnan nyo, pati yung ring nyo. Isipin nyo guys, ganyan karami. Left ring yan. Ito yung right ring. Oh, guys, tingnan nyo nga. Bakit kasi sinasabi guys, yung mga karakter no, na may ganyang karaming option guys, spender tong literal. Kasi hindi nyo male-level up yan ng yung mga blue stats na yan, no, ng mga accessories niya kung hindi kayo spender. So ito guys, heavy spender to. Itong checkwa na to. So, yun, isa ito mga tip guys, no? Pag nakita nyo yung accessory na marami na siyang excellent stats compare sa inyo, ibig sabihin nyo guys, may tulog kayo ron. Okay? Malabo yung mapatay yung lalo kung B1. Pero kung pagtutulungan nyo siya, gaya itong checkwa na to guys, kahit siya gaano kalakas, kahit siya yung top 1, pag pinagtutulungan namin siya, lalo na sa WoG, siyempre hindi pa rin siya mananalo sa marami. Ganun lang yun. Kahit gaano kakalakas, kapag marami kang kalaban, although mapapatay mo yung iba, pero hindi mo maiwipe out yun. Imposible. No? Lalo na kung 10v1 yung laban, no? Pero na lang kung sobrang hihina talaga namin sa kanya. So, ganun yung guys, no? Titingnan nyo lagi yung accessories ng kakalabanan nyo sa PK. Yung gears din, pag naka full option, no? Siyempre, iba pa rin pag naka full option yung gears. Tapos, yung weapon, lalo na yung weapon, pag naka full option yung weapon, yung merong attack speed, excellent damage rate, attack over level, tapos yung attack 2%. Guys, napakakatinon, lalo na kung dalawang weapon yung ganun. So, yun lang isa sa mga tip guys, no? Pag magpipigil kayo total, hindi naman kayo mapipigil sa PK dahil talagang libangan yun, no? Yun ang nagpapasaya sa atin. Minsan yun yung nagbo-boost sa atin actually, na magpalakas, no? Pag napipigil tayo, kailangan natin magpalakas para makabawi. So, yun lang guys, no? Para sa daily leveling natin, update. Nasama tuloy dito yung main character natin. Balik tayo rin sa MG natin, ano. Pinakita ko lang sa inyo guys actually kasi total nabanggit natin yung PK eh.
So pinakita ko lang sa inyo guys, no, yung tawag rito, yung mga dapat nyong iwasan tsaka dapat yung tignan pag magpipigay kayo, no? Kasi although masarap mag-PK, pero kung alam mo agrabyado ka sa PK, lulusob kang mag-isa, sasayangin mo talaga oras mo. No? So tip lang naman yung guys. Anyway, so pipilitin natin abutin yung bounty natin na 215, which is tingin ko ay medyo malabo na to. Kasi kung 6 level per day, no, gaya ng paliwanag ko, nasa 30 lang siya, so hindi pa natin alam. Anyway, malalaman natin mamaya kapag nakapag-DS tayo. So yun lang guys, no? Update ko pa rin kayo bukas kung ilang level ang aabutin natin, kung day 6 natin. So yun, kung meron kayong tanong, meron kayong gustong i-upload natin na video, ipag-usapan natin, comment nyo dyan sa baba, sa comment section. Pag-uusapan natin yan guys. So yun, Zagabel, S527, 627, AGL, Energy MG, no? Yung bago nating ginawang karakter. So yun, out tayo guys. Out, out, out.